Mema lang itong ating ginagawa. Dito purong power mix muna ang nilagay ko para maka-absorb dyan sa mga cracks. Kaya purong power mix ang ginamit ko para mas malakas ang kapit. Parang si Mrs. lang kung makakapit. Dikit na dikit. Sana all. Speaking of waterproofing, naaalala lang natin pag tag-ulan yung mga tulo sa bubong or sa roof deck. Kumikilos lang tayo sa pag-waterproofing kapag tag-ulan na. Kaway-kaway dyan sa mga nakaka-relate. Simulan na natin ang ating topic. Ito po ang finished product ng pag-waterproofing. Alamin natin kung paano ko ginawa. So, step by step tayo. Ituturo ko kung ano ang ginamit ko at kung paano gamitin. Ang ginamit ko sa pag-waterproofing ay itong Bostik Power Mix. Ito po ay cementitious waterproofing. Ang ratio po ng pag-mix nito ay sa 1 gallon na power mix, hahaluan mo po siya ng 4.5 kilo na simento. Pwede mo po yan gamitin sa wall or sa roof deck para matakpan yung mga crack sa simento. Dito purong power mix muna ang nilagay ko para maka-absorb dyan sa mga cracks. Kaya purong power mix ang ginamit ko para mas malakas ang kapit. Parang si Mrs. lang kung makakapit. Dikit na dikit. Sana all. Yan, balik tayo dito sa ating ginagawa. Yan po ang nakikita nyo ay simento. Wala pa yung waterproofing. Ang una kong ilalagay dyan ay ang power mix at may halo na tubig. Yan po ang first coating. Lalagyan po natin yan mula dun sa dulo hanggang dito sa unahan. Roller ang ginamit ko para mapabilis ang paglagay nitong waterproofing. Lalagyan natin yan lahat hanggang sa matapos. Hanggang sa tayo ay mapagod. Ayan po, malapit na natin matapos ang first coating. Ngayon po, ito na, tapos na natin ang ating first coating. Ito naman po ang ating isusunod, ang second coating. May halo na na simento ang gagamitin natin sa second coat. Tuloy-tuloy lang tayo sa ating ginagawa. Kadalasan ang maraming cracks ay yung sa kanto, yung sa dugtungan ng simento. Kaya yan din ang lalagyan natin ng makapal na waterproofing para hindi talaga siya tumulo. Okay, yan po, malapit na tayong matapos sa second coating. At ito na po, tapos na tayo sa ating second coating. At ito na po ang third coating. Kaya nilagyan ko siya ng pang third coating para mas makapal at para makasigurado tayo na hindi na natin ito babalikan. At masigurado natin na hindi na ito tutulo. Dito sa gilid, itong kanto, dyan ang may crack. Dyan din ang malakas ang tulo. Huwag kayong mag-alala dahil may solusyon na sa tulo. Ang ibig ko pong sabihin ay pwede natin yan i-waterproofing. Kapag malakas ang ulan, mas malakas din ang tulo dyan. Lalo na yung dumaan si Tropical Depression Aghorn. Kapag dumaan talaga ang malakas na ulan, saka lang natin nakikita yung dapat natin i-repair at i-waterproofing. Sinabay ko na nga ito sa pag-finishing para malagyan din ng waterproofing. Inaayos ko nga ang kanto niyan para mas maganda tingnan. Hindi na nga tayo gumamit ng bara dahil mema lang itong ating ginagawa. Lagyan ulit natin ng simento para mapantay at matakpan yung mga lubog. At ngayon, gagamitan na natin ng rodela. Rodelahin na natin ito para maplat ng maayos at para maiwasan yung mga crack. Yan po, tapos na at ready na sa pag-waterproofing. Yan po, mag-waterproofing na tayo. Sinimulan ko na nga sa pag-waterproofing dito sa taas at isusunod ko naman yung nasa gilid. Back to back nga dito yung aking pag-waterproofing para maiwasan pasukin ng tubig at para makasigurado tayo na wala siyang tulo. At ipa-check up.
Sinabay ko na nga pati itong sa kapitbahay Huwag mong subukan. Mapriso ka! para makasigurado talaga na hindi talaga tatagos yung tubig. Kuridas na ini. Okay, tapos na nga itong wall malagyan ng waterproofing. Dahil tapos na yung sa kabila, isusunod naman natin yung nasa unahan. I-coated talaga natin ito ng Power Mix para sigurado na hindi na ito babalikan. Inayos ko nga sa pag-waterproofing itong wall, pati na rin itong flooring. Ganito tayo magtrabaho, kailangan maayos na maayos. Pero di naman 100%, bawasan natin ng 1%, 99% lang. Agoy, naghingyo pa. Tuloy-tuloy lang tayo sa ating pagtatrabaho. Balikan natin itong ating pagmamasilya. Dahil dugtungan ito at may nakita tayong crack, lalagyan natin ito ng concrete epoxy. Pero bago ko yan nilagyan ng concrete epoxy, nilagyan ko muna yan ng Power Mix. Puro na Power Mix ang nilagay ko dyan para ma-absorb doon sa mga cracks. At pagkatapos nyan, lalagyan ulit yan natin ng Power Mix. Dahil tapos na sa pagmasilya, lagyan natin ng Power Mix. Mula dyan sa unahan hanggang doon sa dulo. Yan, tapos na ang paglagay ng Power Mix. So, lipat na tayo dito sa kabilang kanto. Nilagyan ko na yan ng concrete epoxy pero flat yung pagkalagay. Kailangan meron siyang kanal. Kaya gumamit ako ng PVC pipe para maging curve yung kanal niya at para mapantay ng maayos. At pagkatapos niyan ay maglalagay ulit dyan ng waterproofing. Dito sa may kanto nilagyan din natin ng Power Mix. Yan po ay pang waterproofing. At pagkatapos dito doon naman sa kabila. At ito pang isang kanto ay lalagyan din natin ng Power Mix. Ito po ay pang waterproofing. Inisa-isa ko talaga yan para malagyan lahat. Bawat sulok niyan ay nilagyan ko. Nilagyan po yan mula dito sa unahan hanggang doon sa dulo. At dito rin sa kanto. Lalagyan din natin ng waterproofing. Pero bago ko yan nilagyan ng waterproofing ay nilinisan ko muna yan. Winalis yung mga alikabok. So ito na po yung last na lalagyan natin ng waterproofing, yung pinakadulo. Ito na yung huli. Ito na po, tapos na itong ating ginagawa, itong ating pag-waterproofing. Hinimay-himay ko talaga ang bawat sulok para malagyan itong waterproofing. Lahat po yan nalagyan hanggang third coating. Kung nakatulong po ito sa inyo at nagustuhan nyo ang video, please follow, like, and share, subscribe. Hanggang dito na lang po itong video. Hanggang sa susunod at salamat sa panonood.